tinutulan ng pamunuan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at Pampanga Mayor's League o PML ang inilabas na listahan ng DILG ukol sa 15 lalawigan na election hotspots kung saan kabilang ang Pampanga. Ayon kay Jim Jimenez, presidente ng PAMCHAM, may masamang epekto umano ang deklarasyon sa pamumuhunan sa lalawigan. Kung tayo ay natatag ng isang hotspot, siyempre may mga investors dyan na gustong dumating at baka biglang umatras yan at sabihin, sandali, hotspot yata yung lugar na yan, marami yata ang armed groups dyan. Naniniwala si Jimenez na may ilang private armed groups sa lalawigan, ngunit hindi umano ito dapat maging dahilan para sabihin na magulo ang Pampanga, partikular sa panahon ng eleksyon. I guess meron din tayong mga existing armed groups, no? Dito sa Pampanga, but hindi naman, I do not recall any incidents na nagkaroon ng disruption sa isang halalan because of the armed groups. However, it's still good to know that, well, if ever totoo yan, still good to know that Malacanang is monitoring the armed groups. Ikinagulat naman ni PML President at Candaba Mayor Jerry Pelayo ang pahayag ni Roxas na kasama ang Pampanga sa election hotspot sa bansa. Ayon kay Pelayo, kabaliktaran naman ang deklarasyon ni Roxas sa nauna niyang pahayag na pinakamababa ang Pampanga sa naitatalang bilang ng krimen. Nagtataka ako kung saan na nga nila pinagbasihan. Well, kung gusto nilang, ang kasunod niyan is COMELEC control yan. Okay lang yun, para yun ang gusto nila. Pero hindi naman yun ang point doon. Ang point doon is nagiging pangit ang imahe ng Pampanga sa ibang lugar at sa ibang mga Pilipino na nakatira sa outside sa Pilipinas. Obserbasyon ni Pelayo na hindi umaabot sa patayan at karahasan ang eleksyon sa lalawigan, hindi tulad ng ibang lugar sa bansa. Very unfair din sa mga PNP natin yan, sa mga armed forces. Siyempre bilang silang nakakasakop, ganito pala yung kanilang mga sinasakupan. Pero in reality, binasa mismo ni Secretary Roxas na ang laki ng binagsak ng kriminalidad, especially Pampanga. Ang ibig sabihin, tahimik. Isinantabi naman nila na may halong politika ang desisyon ng DILG Secretary sa inilabas na listahan. I think that's too early to say na kung may halong politika yan. Baka naman misquote lang ang mga na-interview. Hindi na. Sila naman kung anong gusto nila, yun ang mangyayari. Susunod na lang tayo. Ako si Jeffrey Gomez, alerto, alisto sa pagbabalita.